pakinggan po natin ang mensahe ng ating pulong lungsod. Mga kasama, palakpakan po natin Mayor Vico Soto. Magandang umaga po sa ating lahat, mga konsehal, mga engineer rin at sa buong departamento ng engineering. Welcome back po sa akin. Welcome back sa inyo sa flag ceremony. Matagal-tagal na rin tayo hindi nakapag-attend dahil per office o per department lang naman ng ating flag para hindi tayo nagsisiksikan. Pero sasamantalain ko na rin po yung pagkakataon dahil ako po absent dahil sa COVID nung nakaraang Lunes para i-welcome po ang ating bagong membro ng Sangguniang Panlungsod na si Konsehala Salve. Welcome at congratulations po, ma'am. Para sa kaalaman ng lahat, may mga nagtatanong din po kasi sa akin, paano ba ang proseso ng pag-fill up ng vacancy ng ating Sangguniang Panlungsod? Ito po kapag merong partido, isang konsehal o isang membro ng ating City Council na nawala for one reason or another, ito po nagno-nominate ang kanyang partido. Sa kaso po ni Konsehal Ruding, ito po ay Nationalista Party, nagno-nominate ng posibleng maging membro ng Sangguniang Panlungsod at ang approval po nito ay sa Malacanang. Kaya ito po ang partido na konsehala, napili po siya at na-aprobahan po ang kanyang appointment by no less than the President of the Republic. Kaya muli po, ma'am, congratulations po sa inyo at welcome. Sa ating naman engineering department, sa ating mga nanalo ng employee, sa nanalo, sa mga na-nominate para sa Employee of the Month, congratulations. Sigurado po akong well-deserved ito ng apat at lalo na yung nanalo. Isa po ito sa mga maliliit nating effort para i-improve palalo ang kalidad ng serbisyo ng ating engineering department. Sa dalawat kalahating taon ko bilang alkalde, nakita ko po na napakarami nating mahuhusay na kawani kayo po sa ating engineering department. Mga engineer, draftsman, architect, labor, hanggang sa driver, lahat po, mga staff natin sa engineering department, mahuhusay naman po talaga, magagaling. Hindi man lahat, ay halos lahat, talagang mahuhusay, magagaling. Alam niya nila engineer rin, alam niya nila engineer ata, mga section chief ninyo. Pero isang kailangan lang nating patuloy na i-improve at nakita naman natin na paganda ng paganda ay yung planning at coordination natin. Siguro alam naman natin lahat, at kayo rin naman nagkukwento sa akin kung paano yung dating kalakaran, kung paano yung mga bagay na kailangan natin improve, kung paano nagtatalo-talo, iba't ibang section natin, sabihin ng section number 1, hindi namin matapos yung plano kasi hindi pa nabibigay ng section number 2. Hindi na magbabanggit ng pangalan at na masyado specifico. Alam nyo na naman po yun. Pag nag-meeting kayo, lalo na yung mga EP ninyo, kayo, lahat naman kayo, nakwento ito sa atin. Pag ito, alam naman natin kung paano yung nangyayari dati. Sa bidding natin, at sa planning natin, kung ano talaga yung nangyayari dati. Hindi naman sikreto wala naman makakapagtanggi nito. Muli po, kayo naman yung nagkukwento sa atin. Kung paano na patapos na yung building, wala pang approved plan ng engineering department, wala pang approved plan ng lokal na pamahalaan natin. Kung paano kapag may ibang magbibid, kakausapin para umatras o kakausapin para mag-usap-usap na lang kayo kasi ito na yung napili ng o kung sino yung mananalo. Alam natin, hindi po sikreto ito. Kung sikreto man ay open secret. Ngayon po, meron tayong pagkakataon sa lungsod ng Pasig na gawin ang mga bagay-bagay at gawin ang trabaho natin ng may dangal, may katapatan sa Diyos at sa kapwa nating tao. Ito po, sa kanan ninyo, mga kliyente natin, mga mamamayan ng Pasig, nagpapasweldo sa atin. Sila po nagpapasweldo sa atin. Hindi naman po ako, hindi naman po ang mga konsehal. Taong bayan po nagpapasweldo sa atin. At sila po ang dapat magbantay sa atin. Sa kanila po tayo may pananagutan.
bilang mga empleyado ng ating mahal na lungsod. Ngayon po, meron tayong pagkakataon. Sabihin natin, dati napipilitan lang tayo na gawin ang mga bagay sa ganung paraan. Wala naman tayong nagawa. Dati ganun talaga ilang dekada naman talaga ganun. Ngayon, may pagkakataon tayo na baguhin ang mga ito. May pagkakataon tayo na magpakilala at paigtingin pa ang mga pagbabago, ang mga reforma. At alam po natin, bilang mga kawani ng engineering department kung saan ang pinakamalalaking proyekto ng ating lungsod ay dumadaan, kung saan ang pinakamalalaking pondo ng ating lungsod, bilyon-bilyon piso kada taon ang dumadaan sa opisina ninyo kada taon. Kayo po, sa lahat ng opisina, sa lahat ng departamento ng ating lungsod, kayo po ang may pinakamalaking pagkakataon para kaintingin ng mga pagbabagong pinapakilala natin. Nakita po natin yung malalaking proyekto, malalaking programa, nakita natin kung paano natin binago ang sistema, kung paano natin biniba ang mga lumang kalakaran, kung paano natin binuksan ang bidding, ang procurement sa ating lungsod. Alam niyo po yan. Alam niyo po kung paano natin tinanggal ng SOP na umaabot sa mahigit 1 bilyon piso kada taon sa ating lungsod. Kayo po ang patotoo nito. Hindi man lahat ay sumasang-ayon sa ginagawa natin, hindi man lahat ay nag-cooperate. Ako po ay taus-pusong nagpapasalamat sa aming engineering department. Sa panguna siyempre na ating Engineer Garil, Engineer Arta, sa lahat ng mga section chief ninyo. Ako po ay taus-pusong nagpapasalamat. Kasi bilang alkalde, hindi ko naman po mapapatupad yung mga pagbabagong gusto natin maipatupad. Hindi ko magagawa ang trabaho ko hindi po sa tulong ninyo. Kaya hinihikayat ko po ang bawat isa sa inyo na yakapin natin yung mga pagbabago na ito. Dahil hindi naman ito para sa atin lang mismo. Sana masaya na tayo kung ano yung survey natin, kung ano yung mga benepisyo na tatanggap natin. Lahat naman kung anong kayang gawin, lagi natin ginagawa, kung anong insentibo pwede natin ibigay. Pero muli po, yakapin natin yung mga pagbabagong ito. Dahil ito po ay may pamamana natin hanggang sa susunod ng mga henerasyon ng mga Pasigilyo. Nakikita natin, itong first 3 years, alam niyo naman po na hindi naging prioridad ng infrastruktura sa ating lungsod. July pa lang o bago pa lang ako maupo, sinabi ko na po yan sa inyo. Malinaw po yung plano natin mula't umpisa. Hindi nagbago ang plano natin. Opo, nagka-COVID, lalong naantala yung mga proyekto natin para sa infrastruktura. Pero ang totoo po niyan, July 2019, bago pa dumating ang COVID, sinabi ko na po sa inyo, sa unang 6 na buwan hanggang unang 1 taon, hindi talaga magiging proyekto, hindi talaga magiging prioridad o priority ang ating infrastruktura sa ating lungsod. Bakit? Dahil importante na linisin muna natin. Okay lang, sige, sabihin nila, wala akong naipatayo, okay lang yun sa akin. Bakit? Importante sa akin na oras na nandyan na. Kasi yung pondo, hindi mawawala yan. Yung pondo, napakayaman ng ating lungsod. Pero kailangan siguraduhin natin na mapupunta sa tama. Hindi lang 80%, hindi lang 90%, hindi lang 99%, hindi 100% ng pondo natin dapat napupunta sa tama. At yan po ang ating layunin dito. Kaya muli po, nung unang mga 6 na buwan hanggang unang 1 taon, sabi natin, hindi tayo magkakaroon ng malalaking project. At sa school buildings natin, kung kailangan ng bago, hingi muna tayo ng tulong sa DPWH, yung sa atin, repair muna, yung mga minor repair and renovation muna, yan muna yung gagawin natin. Pero yung malalaki, pagpapatayo ng bagong building, hindi muna. Siguraduhin muna natin maayos yung procurement natin. Ngayon, sa pagpapakilala ng matitinding pagbabago na ganito, mahirap talaga. Kayo po, bilang mga engineer, architect, at lahat ng staff ng engineering department, alam niyo po, pag meron kang babaguhin sa isang building, pag meron kang renovation, sa simula, parang lalong pumapangit yung itsura. Sa simula, magulo, makalat. Nakita naman natin may mga construction sa paligid natin. Hindi naman talaga maganda pag may construction site. Pag magpapakilala ka ng pagbabago, ganun din. Hindi maganda sa umpisa. Hindi maganda tingnan. Superficially or aesthetically. Talagang sabihin, ano ba nangyayari? Pero titiisin natin yung unang mga buwan hanggang unang taon. Na-delay pa tayo lalo nang dahil sa COVID, nagka-reprioritization tayo ng mga bagay-bagay.
maliwanag naman natin kung ba't natin kinailangan gawin. Pero hindi tayo magpapatinag, huwag tayo panghinaan ng loob, tuloy-tuloy ang pagbabago sa ating lungsod. Dahil alam natin na sa hinaharap, alam natin na sa susunod na mga taon, habang inaiting pa natin ang mga pagbabagong nasimulan na natin, habang lalo pa natin inaayos sa mga sistema ng procurement, ng planning, hanggang implementation, evaluation ng ating mga programa at proyekto. Muli po, napakayaman ng ating lungsod. Dahil hindi naging priority ang infrastruktura ng nakaraang mga taon, ang dami nating pondo sa susunod na 2 hanggang 3 taon. Pwede na natin simulan. Sa susunod na 2, 3, 4 na taon, ako man ng mayor o hindi, maraming pondo ang Pasig. Kaya sa inyo pong lahat muli po, ang aking taus-pusong pasasalamat sa mga nakikiisa at sumusuporta sa mga pagbabagong pinapakilala natin sa Engineering Department at sa buong lokal na pamahalaan sa buong lungsod ng Pasig. Saludo po ako sa inyo. God bless. Mabuhay po tayong lahat. Maraming salamat. Adjourn na po tayo.